Natalia POV. Hi, baby Rafael. You are still cute as ever. Aniya ng babaeng naka-abresyete kanina kay Mateo. Bumitaw kasi ito kaagad, nang makita kami, at agad na pinirot ang pisngi ni Rafael. Ibig sabihin, kilala ni Rafael ang babae. Carla, stop picking my chicks. Saway ni Rafael sa babae. So, Carla pala ang name niya. Titig na titig naman sa akin si Mateo, hanggang sa biglang dumating si Diego na hinihingal pa. Ba't ang tagal nyo? Kanina ko pa kayo hinihintay sa exit ng mall. Sorry. Nakita kasi ni Rafael ang daddy niya. Wika ko, at ngayon lang napagtanto ni Diego, na nasa unahan namin si Mateo. Bahagya lang siyang yumuko din, at ibinaling sa akin ang tingin. Tara na, yaya sa akin ni Diego, kaya naman inginuso ko si Rafael, na pilit kinukulit nung Carla. Tita Carla, I said stop. Okay. Tila ba naiinis ng boses ni Rafael sa babae? Okay, I'll stop na. Masayang sambit ng babae, na halatang nag-enjoy sa pakikipagkulitan kay Rafael. Mateo, who are they? Tanong ng babae, at kami naman ang binalingan. Hindi naman nagsasalita si Mateo, kaya si Rafael na lang ang sumagot. These are my yaya Natalia, and Kuya Diego, pakilala ni Rafael sa aming dalawa. Oh, your yaya, ha? Mabuti naman, at may tumagal na sayo, baby Rafael. Matyaga siguro siya, no? Well, yeah, because she's so kind and kinda pretty. Tatayo na lang ba tayo dito? Tila ba naiinis na saad ni Mateo? Yeah, let's find a restaurant, and let's eat together. Aniya ng babae. Mukhang malapit na ito sa pamilya ni Mateo, dahil Tita Carla pa ang tawag sa kanya ni Rafael. Well, sino nga ba naman ako? Ako lang naman ang babaeng ex ni Mateo, na bumigay agad, dahil sa paisteng pagmamahal na ito. Wala akong nagawa, nang muling sumama si Rafael, kaya sumama na rin kami ni Diego. Naghanap sila ng restaurant, na pwede naming kainan, pero naantala ang pagsunod ko sa kanila nang may biglang tumawag sa aking cellphone. Overseas call. Naisatinig ko, at sinagot ko rin kaagad. Pagsagot ko, ay nabosesan ko rin kaagad si Lola Soledad. Tuwang-tuwa ito na muli akong nakausap. Tinanong ko pa siya, kung bakit ngayon lang siya tumawag, pero ang sabi niya ay masyado daw siyang nabisi sa bahay ampunan. Nagtanong-tanong din siya, tungkol sa mansion, lalo na kay Rafael, kung may pagbabago na raw ba ang ugali ng apo niya. Nang sabihin kong malaki na ang ipinagbago ni Rafael, ay natuwa siya, at e-expect ko na daw na bago matapos ang buwan, ay uuwi siya ng Pinas, pero huwag ko daw munang sabihin sa iba. Ilang sandali pa kaming nagkumustahan, at nang puputulan ko na ang tawag, ay may biglang may humablot ng sapi ko. Nagulat ako, at agad na napalingon, ngunit ang madilim na aura ni Mateo ang sumalubong sa akin. Who are you talking to? Mariing tanong ni Mateo, sa katiningnan ng mga nasa contacts ko. Sasabihin ko sanang si Lola Soledad ang kausap ko, pero naalala kong ayaw nga pala nitong ipaalam na nakausap ko siya. Kaibigan ko lang. Kaibigan. Overseas call. Nakakunot ang noong tanong ni Mateo. Hindi ako nakasagot. Teka nga, ano bang ikinakagalit mo? Ikaw nga, may kasamang babae, nagalit ba ako? Ibinalik ko sa kanya ang inis na nararamdaman ko kanina pa. What? Anong klaseng tanong yan? Carla is my friend. Oh, bakit parang galit pa siya? Well, friend ko rin ang tumawag sa akin. May reklamo ka. Naiinis na sambit ko, sabay kuha ng sapi ko sa kamay ni Mateo, saka ko siya iniwan, kung saan ako nakatayo kanina. Tinatawag pa niya ako, pero hindi ko na siya pinansin. Friend. Tapos sweet, at naka-abresit pa. Kainis. Naisatinig ko, sabay padyak ng pa ako sa sahig. Madali ko lang nahanap ang restaurant, kung saan sila pamwesto. Parang walang nangyari, na umupo ako sa tabi ni Rafael, at maya-maya rin ay dumating na rin si Mateo. Okay, we are complete now. So, let's eat. Patanong ng sabi ni Carla, at hindi nakaligtas ang masamang tingin nito sa akin, sa hindi ko malaman na dahilan. Maybe she's upset, dahil kinailangan pa akong sundan ni Mateo kanina. Nagsimula na kaming kumain. Naka-ready na rin kasi ang pagkain, dahil naka-order na pala si Carla.
Inasikaso ko si Rafael. Nilagyan ko siya ng pagkain sa kanyang plato. Hey Mateo, would you mind? Aniya kay Mateo, na parang nakikisuyo, na iabot sa kanya ang lagayan ng buttered shrimp. Bahagya namang ngumiti si Mateo, at hindi lang basta iniabot ang lagayan ng buttered shrimp, kundi siya na rin ang naglagay sa plato ni Carla. Napatingin naman ako kay Diego nang tumayo ito dala ang plato niya. Pumunta siya sa pwesto ko, binuhat ang plato kung wala pang laman, at ipinalit ang plato niyang may laman na kanin at hipon, pero ang hipon ay balat na. For you, I know busy ka kay Rafael, kaya ipinagbalat na kita ng hipon, nakangiting sabi pa niya. Hinaplos ang buhok ko, at pagkatapos ay muling bumalik sa kanyang upuan. Naging tahimik naman ang lahat, at nang mapatingin ako kay Mateo, ay parabang nagbabaga ang mga mata nito sa akin. Gumagalaw ang panga, at kitang-kita ang pagkaiim ng kanyang kamao. Thanks, Mateo, wika ni Carla, nang makabawi na sa ginawa ni Diego. Napaka-sweet mo pala, Diego. Girlfriend mo ba ang yaya ni Rafael? Muling salita ni Carla, habang nakatingin kay Diego. Ibinalik naman na ni Mateo ang buttered shrimp, sa dati nitong pwesto, at sinimulan na rin ang paglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Hindi. Pero matalik ko siyang kaibigan, at kababata, kaya sanay na kami sa isa't isa. Sagot naman ni Diego. Kaya pala, well, I hope na kayo ang magkatuluyan, dahil bagay naman kayo. Can't we just eat and stop talking nonsense? Biglang malakas naman na sabi ni Mateo, kaya nagulat kaming lahat. Maging ang nasa ibang table, ay napatingin na rin sa amin, kaya pa-imple na lang akong humingi ng paumanhin. What? I am just stating the fact, na bagay sila. Maang-maangan na sabi pa ni Carla. Can't you just shut your mouth, Carla? Tinitigan ni Mateo ng masama ang kanyang kaibigan, kaya naman nag-hands up ito, at hindi na nazalita pa. Bigla naman sumali sa usapan si Rafael. You know what, Tita Carla? We're going on a beach. You can come with us, if you want. Ngumunguyang sabi ni Rafael. Really? Bakit wala man lang sinasabi itong daddy mo sa akin? But that's okay naman for me. Thank you nga pala baby Rafael sa pag-invite. Don't worry, hindi ako mawawala sa outing nyo. Wika ni Carla, na parang mas naging excited pa kesa sa amin. Natapos ang pagkain, na wala na ulit nagsalita. Hanggang sa nagpaalaman na kami sa isa't isa. Umuwi kaming iniisip ko, kung talaga bang kaibigan lang ni Mateo, ang Carla na yon. At ngayon nga, ay nandito na ako sa aking silid, upang magpahinga, dahil nakakapagod ang buong araw, ng pagiging babysitter ko kay Rafael. Pabali-baliktad ako sa higaan. Hindi rin ako makatulog, kaya naisip kong bumangon muna, at magtimpla ng gatas sa kusina. Nagsuot muna ako ng jacket, dahil nakapantulog na ako. Manipis pa naman ito, dahil 90s lang ito na binili ko pa noon sa Singapore. Naghihikab akong lumabas ng aking kwarto, ngunit nang lalampasan ko na ang kwarto ni Mateo, ay biglang bumukas iyon. Mateo, gulat na sabi ko, at agad akong hinila nito papasok sa loob ng kanyang silid. Pagkapasok namin, ay agad ni Mateo na isinarado ang pinto. Unti-unti siyang humarap sa akin, natitig sa mga mata ko. Mateo, mahinang sambit ko, sa kanyang pangalan. Kinakabahan ako, dahil sa matalim niyang titig sa akin, na para bang may ginawa akong kasalanan sa kanya. Bakit mo ako dinala dito sa silid mo? Itatanong ko sana, pero pinutol ni Mateo ang sasabihin ko. Who's your talking ear liar? Iyon agad ang bungad niya sa akin. Narinig ko pa ang paglock ng pinto, kaya nahigit ko agad ang aking hininga. Di ba sinabi ko naman sa'yo, na kaibigan ko ang kausap ko kanina? Alibay ko, pero talagang kinakabahan ako, sa tuwing magsisinungaling ako. Mas malakas ulit na tanong ni Mateo. Napakagat ako sa aking ibabang lobby, nang unti-unti na siyang maglakad papunta sa akin, habang ako naman ay paatras ng paatras. Si Leslie, napangiwi ako sa aking pagsisinungaling, at agad kong iniiwas ang aking tingin sa kanya. Really? Then call her again. I need to talk to her. Utos pa ni Mateo, habang papalit na papalapit. Shucks, bakit ba ang bibigat ng hakbang niya? Kada lagabog tuloy sa sahig ng tsinelas ni Mateo,
ay abot-abot ang aking kaba, ha? Gulat na sabi ko. Kapag tinawagan ko ang number, ay si Lola Soledad naman ang sasagot. Kaya malalaman niyang nagsisinungaling ako. Pero paano? Ayaw din naman ipaalam ni Lola Soledad, na nakakausap niya ako. Para tuloy akong nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. I said, call her again. I need to be sure, kung si Leslie nga ang kausap mo. Aniya, at mas humakbang papapalapit sa akin. Kilala niya nga pala si Leslie. Dahil isa ito sa mga kaklase ko, at naging kaibigan na rin namin noon. Kasabwat pa ni Mateo, sa pagpo-propose sa akin, nung araw na tinanggihan ko siya. Pwede bang bukas na lang? Alam ko kasi tulog na yon ng ganitong oras. Baka makaistorbo lang tayo, another palusot. Sana pumayag si Mateo. Kaya ko naman na siyang iwasan bukas, dahil aalis siya, at pupunta sa opisina niya. Huwag lang ngayong nakamer niya ako dito sa silid niya. Siguraduhin mo lang na magsasabi ka ng totoo. Dahil kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, alam mo na kung anong gagawin ko sa'yo, napalunok naman ako, dahil sa sinabi ni Mateo. Wala man akong ideya, kung anong gagawin niya, pero mukhang na-sense ko na. Pwede na ba akong lumabas? Nauuhaw kasi ako. Pupunta sana ako sa kusina, na ilang naturan ko sa kanya. No, marami ka ng utang sa akin. Ilang gabi na, utang. Anong utang, at hindi ko na naituloy ang sasabihin ko, nang inisang hakbang na ni Mateo ako. Hinawakan ang aking maliit na mukha, at agad na sinakop ang aking mananipis na labi. Mateo, tanging nasambit ko, just stay still, mahal ko. Feel me, and my kiss, cause I really, really miss you. Sambit pa ni Mateo, at mas pinalalim pa ang aming mga halik, na tinugunan ko naman, ayon sa halik na ipinaparanas niya sa akin. He grabbed me, at isinampa ako sa kanyang kama, habang patuloy pa rin kami sa aming paghahalikan. Hanggang sa abandonahin na niya ang lobby ko. Titig na si Mateo sa mga mata ko. Napaganda mo, Natalia, sambit niya, na halos manggislap na ang mga mata. Unti-unti niyang ibinababa ang strap ng aking pantulog, at dahil wala akong pangilalim, ay agad na sumaludo sa kanya ang aking itinatago sa loob. These are mine, Ania. All of these are mine. Because you are mine. Mine alone, Natalia, wika ni Mateo. Hanggang sa unti-unti na niya akong inihiga sa kanyang kama. Hindi ni Mateo, tuluyang hinubad ang damit ko. Nang tuluyan na niya akong maihiga, ay gumapang siya sa akin paitaas, at muling ipinantay ang katawan niya sa buong katawan ko. Pero ako, ay titig na titig lamang sa kanya. Babangon sana ako, nang pigilan niya ako. Agad na hinawakan ang aking pulsuhan, napa-arko ang aking katawan, dahil sa sensasyon na aking nararamdaman. Para akong sinisilaban, kaya hindi ko napigilan na hawakan ang kanyang harapan, at damahin iyon. Narinig ko pa ang nahihirapan niyang yuzel, at tuluyan akong inangkin ni Mateo. Nang makabawi ako, at bumalik na ako sa aking normal na paghinga, ay tumagilid ako, at humarap sa kanya, habang si Mateo naman, ay nakatihaya, at nakatitig sa kisame, habang ang braso ay nakapatong sa noo. Mahal na mahal kita, Natalia, sambit niya, na hindi nakatingin sa akin. Napangiti naman ako sa sinabi ni Mateo, kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, Mateo, sambit ko, at mas lalo ko pang pinahigpit, ang pagkakapulupot ng aking braso sa kanyang katawan. Ngunit nang may maalala ako, ay agad akong bumangon. Kailangan ko nang bumalik sa aking silid, dahil hindi pwedeng abutin ako dito ng umaga wika ko, habang isinusuot ang aking mga saplot. Hindi naman si Mateo umimik. Pinapanood lang niya ako habang nagbibihis ako. Naringgan ko pa siya ng malalim bantong hininga, kaya napasulyap ako sa kanya. Wish I can't spend my 24 hours with you. Ngumiti naman ako ng bahagya sa kanya. Soon, magagawa din natin yan. Kapag maayos na ang lahat, okay. Sambit ko, saka ko siya hinalikan sa kanyang lobby. Tumugon pa nga si Mateo, pero ako na ang kusang bumitaw, dahil baka magkaroon pa ng round 3. Tumayo na ako, at dumiretso sa refrigerator niya. Masyado na akong pagod, para dumiretso pa sa kusina. Paglabas ko sa kwarto ni Mateo, ay isinarado ko agad ang pintuan niya,
at nagmamadaling bumalik ako sa aking kwarto. Agad akong dumiretso sa aking drawer, at hinanap ang gamot na dapat kong inumin. Pagkakuha ko ng isang maliit na tableta, ay binuksan ko na ang mineral water na dala-dala ko. Isusubo ko na sana ito sa bibig ko, nang biglang may tumabig sa kamay ko. Kailan ka pa umiinom nito? Galit na tanong ni Mateo sa akin. Natigilan naman ako, at agad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Hindi ako agad nakasagot, kaya kinuha ni Mateo ang iba pang tableta, at tiningnan kung ilan na ba ang nalinom ko. Natalia, why did you do this to me? Dismayadong sambit ni Mateo, habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. I'm so sorry, Mateo, sana maintindihan mo ako, kung bakit kailangan kong inumin ang gamot na iyan, dahil wala pa namang kasiguraduhan itong relasyon natin, dahil kasal ka pa. Natalia, do you really think, na maniniwala ako, na yan lang ang dahilan mo? Sigaw ni Mateo sa harapan ko. He really pissed at me. Oo, yun lang. Ayaw mong magpabuntis sa akin. Bakit? Sino ang gusto mong makabuntis sa'yo? Ha? Si Diego ba? Galit na sabi ni Mateo, sabay lapit sa akin, at hinawakan ako sa aking balikat, saka ako pinakatitigan ng masama sa aking mga mata. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, Mateo. Hindi ako makapapayag, na maaga ka pa sa akin ng iba, Natalia. Kaya bubuntisin na kita, sa ayaw at sa gusto mo. Subukan mo lang na inumin ang pills na yan. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Aniya at bigla na lang akong itinulak sa ibabaw ng aking kama, at mabilis na kinubabawan. Babangon pa sana ako, pero mabilis niyang nahawakan ang aking dalawang pulsuhan, at mahigpit na idiniin sa aking magkabilang gilid. Mateo, ano ba itong ginagawa mo? Wika ko, napilit tinatanggal ang kanyang pagkakahawak sa aking braso. I want you again, Natalia. Don't try to escape with me, dahil malabong mangyari yon. Wika ni Mateo sa tapat ng tainga ko, sabay hagod doon, kaya nakaramdam ako ng kilabot at kilati. Magsasalita pa sana ako, pero hindi ko na naituloy, dahil sinakop na niya kaagad ang aking mga labi, hindi ko na nagawang magprotesta, kaya pumikit na lang ako, at dinama ang mapagparusa niyang halik. Nang alam niyang hindi na ako nagpupumiglas, ay unti-unti na niyang binitawan ang aking pulsuhan, at muli inangkin ako ni Mateo. Pagkatapos hindi ko tuloy maiwasang mag-overthink. Hinihintay ko pa na umalis na si Mateo, at bumalik na sa kwarto niya, pero hindi niya ginawa iyon, dahil binantayan niya talaga ako buong magdamag. Sa kwarto ko na rin siya nagpalipas ng gabi, habang yakap niya ako ng sobrang higpit. Nagising ako sa mahinang katok sa aking pintuan. Agad akong napabalikwas, at agad na tiningnan si Mateo sa tabi ko. Nakahinga naman ako ng maluwag, nang makita kong wala na akong katabi. Yaya, rinig kong tawag ni Rafael sa labas ng aking silid. Sobrang sakit pa ng ulo ko, kaya umupo muna ako saglit. Bukas yan, baby. Pasok ka na, wika ko naman kay Rafael. Nakita ko ngang bumukas ang aking pintuan, at bumungad sa akin si Rafael, na may dala pang gatas. Milk for you, Yaya Natalia, masiglang sambit pa ni Rafael. Ikaw na lang ang uminom niyan, baby. Bababa na lang ako, at magtitimpla ng para sa akin. Nakita ko pang ibinaba niya iyon sa ibabaw ng patungan ng lampshade. Lumapit sa akin si Rafael, at umupo sa tabi ko sa gilid ng kama. Nagulat pa ako nang bigla niya akong amoy-amuyin. Yaya, you smell like a detergent. A Zonrox that Ate Belinda use, when she do the laundry. Napangiwi ako dahil sa sinabi niya, at inamoy ang aking sarili. Oo nga, amoy ano nga ako. Ano kasi baby, naglinis kasi ako ng kriko kagabi. Naiwan siguro sa akin ang amoy, pagsisinungaling ko na naman sa bata. Aba, alangan naman na sabihin kong nakipag-ano ako sa daddy niya. You take a bath na, Yaya. I'll wait you here, and after you take a bath, drink your milk na. Daddy give you that, cause he said that you are tired. Ganun ba yung lalaki talagang yon? Pati sa bata sinasabi pa. Bakit ka napagod Yaya? Di ba kakagising mo lang? Ha? Di ba nga, naglinis ako ng banyo kagabi. Okay Yaya. Sige na, ligaw ka na po, utos pa niya sa akin.
Tumayo pa siya, at hinila ako papuntang banyo. Napailing na lang tuloy ako, pagkapasok ko sa loob ng banyo. Pagkatapos kong ang maligo, ay pilit na ipinainom sa akin ni Rafael ang gatas. Pagbaba ko pa, ay agad akong sinalubong ni Manang Crisanta, at Belinda, at agad na sinalat ang aking noo at leeg. Masama ba ang pakiramdam mo, Natalia? Nag-aalalang sambit pa ni Manang sa akin. Oo nga, Ate Natalia. Aba, ngayon ka lang yata tinanghali ng gising. Aniya naman ni Belinda. Napatingin naman ako sa orasan, at nakita kong alas 9 na nga ng umaga. Pasensya na po kayo sa akin. Masama po talaga ang pakiramdam ko kagabi. Hindi rin po ako gaanong nakatulog, kaya tinanghali po ako ngayon ng gising. Hindyang paumanhin ko sa kanila, pero sa isip ko, ay ang sinisisi ko na ay si Mateo. Ayos lang naman, Natalia. Kesa naman pilitin mo ang iyong sarili. Isa pa, hindi naman nagaanong alagain itong si Rafael. Wika ni Manang, sabay haplos sa ulo ni Rafael. Don't worry Yaya. I'm not mad, cause I am a big boy now. Kaya ko na po ang sarili ko, may pagmamalaki pang sabi ni Rafael. Kaya naman napangiti na lang ako. Ang laki na talaga ng ipinagbago ni Rafael ngayon. Para bang bigla siyang bumait, at nag-matured ng kusa. Pagkakain ko, ay nag-aya si Rafael sa pool. Naliligo siya sa pambatang pool, habang ako ay nagbabasa ng ilang magazine na naririto sa ibabaw ng mini table. Lagi kasing may magazine dito, dahil ito ang favorite spot ni Mateo, at kapag tumatambay siya dito, o kaya ay nagmemeryenda, sinasabayan din daw nito ng pagbabasa. Yaya, you don't want to swim. Hindi na, baby. Naligo na rin kasi ako. Saka, hindi ako marunong lumangoy, baka malunod lang ako. Tanggi ko kay Rafael, na enjoy sa pagtatampisaw. Nag-enjoy rin kasi akong magbasa nitong magazine, ng mga bachelors na businessman. Okay, Yaya, pagsang-ayon nito. Mabuti na lang, at hindi na niya ako pinilit pa. Naaga naman ang pansin ko ng isang businessman, na medyo may edad na, dahil kaapelyido ito ni Diego. Kung sa bagay, marami nga palang magkakaapelyido sa buong mundo. Baka naman kaapelyido niya lang, dahil imposibleng mayaman din siya. Kilala ko na kasi siya mula bata pa lang kami, at alam ko ang paghihirap, at sakripisyo sa kanya ng nanay Teodora niya, kagaya din ng sakripisyo sa akin ni nanay noon. Kuya Diego, napatingin naman ako kay Rafael, nang tawagin nito ang pangalan ni Diego. Kakababa lang nito mula sa sasakyan, na kanyang minamaneho. Tumingin naman ito sa kinaroroonan namin at agad nang umiti kay Rafael. Sumenyas naman si Diego ng sandali lang, at pumasok muna sa loob ng mansion. May bitbit siyang 2 plastik ng mga gulay at karne, at maya-maya rin ay lumabas na, at dumiretso na dito sa pool. Natalia, mukhang kang pagod na pagod. Nangangalumata ka pa, may sakit ka ba? Nag-aalala agad na sambit nito sa akin, sabay lapat ng kamay niya aking noo. Tinanggal ko naman agad ang kamay niya sa aking noo, at sinabi kong wala akong sakit. Uupo sana siya sa tabi ko, pero bigla naman siyang tinawag ni Rafael. Kuya Diego, come on, let's swim. Oo ba? Pagpayag naman agad ni Diego, at biglang hinubad ang t-shirt at pantalon niya sa harap ko, kaya napaiwas ako ng tingin. Ito lang ang maganda rito. Hindi mahigpit ang may-ari, dahil sinabihan din kami ni Lola Soledad, na feel at home lang daw kami. Lalo na ako, na apo na rin niya kong ituring. Paano kaya kapag nalaman niyang may relasyon kami ng apo niya? Magalit kaya siya sa akin? Itakwil niya kaya ako? Siguro ay oo, dahil may pamilya na ang apo niya, at ako itong nanghihimasok. Nagulat ako, nang biglang may nagwisik sa akin ng tubig. Binubuhusan na pala ako nung 2, na hindi ko namamalayan. Yaya, come on, let's swim, yaya sa akin ni Rafael. Hinihila na ako nito papalapit sa swimming pool. Wait lang, baby, yaya Natalia, can't swim. At napasigaw na lang ako, nang itulak ako ni Rafael sa swimming pool. Hindi ako marunong lumangoy, kaya nagdirdiretso ako pailalim sa malalim na pool. Nangyari na ito sa akin. Pakiramdam ko ay unti-unti akong nauubusan ng hininga. Hanggang sa narinig kong may tumalon sa pool. Naramdaman kong may humawak sa bewang ko, at inilangoy ako pataas sa tubig.
Agad akong dinala ni Diego sa gilid ng pool. Nang may ahon ako, ay hinang-hina ako, at habol ang hininga ko. Panay ang ubo ko, kaya inihiga ako ni Diego sa gilid ng pool. At agad ako nitong niyakap, na para bang mawawala ako sa kanya. Alam niya kasi ang naging trauma ko sa tubig, dahil alam niya rin na hindi nga ako marunong lumangoy. I'm sorry Yaya. I didn't mean to mangiyak-ngiyak na sabi ni Rafael, ngunit nang mapatingin ako sa lalaking nasa likuran nito, ay agad na nanlaki ang mga mata ko. Mateo, naisatinig ko na lang bigla, kahit na parang walang lumalabas na tinig mula sa aking bibig, at sinalubong ng mga mata ko ang galit na tingin ni Mateo sa akin, habang yakap pa rin ako ni Diego. Hey, what do you think you're doing? Wika ni Mateo, habang nagmamadaling lumapit, at agad na hinawi si Diego, sa pagkakayakap sa akin. Napabitaw naman si Diego, at napaupo sa gilid ng pool, habang nagtatakang tumingin sa akin. Nahulog siya sa pool, malamig na sagot ni Diego, bago tumayo, at nilapitan akong muli. Ni hindi man lang niya pinansin ang presensya ni Mateo, na hindi na naman may pinta ang mukha. I'm sorry Daddy. I was the one, who pushang Yaya on the pool. Napatungo si Rafael pagkasabi niya nun, pero alam ko naman na bata siya, at hindi niya alam ang maaring mangyari sa akin, kaya dapat talagang mag-aral na akong lumangoy, para hindi ako palaging nalulunod. Huwag mo nang uulitin ito, Rafael. Hindi maganda ang ginawa mo. Yes, Daddy. And I'm sorry to, Yaya Natalia, hindyang paumanhin sa akin ni Rafael. Nginitian ko naman si Rafael, para ipaalam sa kanya na okay na ako. Although, bumalik na naman ulit ang takot ko sa tubig. Dadalhin ko na si Natalia sa kanyang silid, wika ni Diego. Bubuhitin na sana niya ako, ngunit pinigilan siya ni Mateo. No need. Ako na ang magdadala sa kanyang silid. May pagbabante pang tiningnan ni Mateo si Diego. Tiningnan ko naman si Diego, at nginitian ko ng bahagya. Tumanggaw naman siya sa akin, pero naringgan ko pa rin siya ng bantong hininga. Nakatingin sa akin si Diego, habang binubuhat ako ni Mateo. Nag-iwas na lang ako ng tingin sa kanya, dahil natitiyak kong mabubuo na talaga, ang paghihinala niya sa aming dalawa ni Mateo. Pagpasok namin sa loob ng mansion, ay nagulat pa ang mga kasambahay, at nagtatakang tumingin sa akin. Hindi siguro nila akalain, na makikita nila akong hawak sa bisig ng amo nila. Nahihiya tuloy akong tumingin sa kanilang lahat, kaya isiniksik ko na lang ang mukha ko, sa malapad na dibdib ni Mateo. Senyor ito, ano pong nangyari kay Natalia? Si Manang Crisanta, na nagmamadaling lumapit sa amin. Hindi naman sinagot ni Mateo ang tanong ni Manang, bagkus ay inutusan niya lang ito, na gumawa ng mainit na sabaw. Nahihiyang tumingin naman ako kay Manang Crisanta, pero nang makita ko si Belinda, at tila ba kinikilig pa sa amin ng amo niya. Sige po, senyor ito. Ipapasunod ko na lang kay Belinda, ang mainit na sabaw. Iniakyat na nga ako ni Mateo sa aking silid. Kaya ko naman maglakad, pero ewan ko ba, at talagang hindi niya ako binitawan, hanggat wala ako sa aking silid. Maligo ka na, utos ni Mateo sa akin. Marahan lang akong tumango, saka ako dumiretso sa banyo sa loob ng silid na tinutuluyan ko. Ayokong pag-isipan nila ako ng masama, pero sa mga ginagawa, at ikinikilos ni Mateo, ay mukhang paghihinalaan na nila ako. Saka, bakit ba siya naririto? Wala na ba siyang trabaho sa opisina niya? Paglabas ko ng banyo, ay wala na si Mateo, sa loob ng aking silid, at ang nadatnan ko na lang ay si Belinda, na may dalang mainit na sabaw. Oh, Ate Natalia, higupin mo na ito, at nang may naitan ang pakiramdam mo. Alok nito sa akin, sabay salin sa mangkok ng sabaw. Ako na, Belinda, nakakahiya naman sa'yo. Nako, ikaw talaga ate, ngayon ka pa talaga nahiya. Sige na, utos ito ni Senyor ito Mateo. Ayaw daw niyang magkakasakit ang yaya ng anak niya, dahil baka hindi mo daw maalagaan si Rafael ng maayos. Wika ni Belinda, pero ang bibig at mga mata nito, ay halatang tinutudyo ako. Hindi na ako sumagot sa mga sinasabi ni Belinda, at kumuha na lang ako ng damit sa aking kabinet at nagbihis na. Sige, Ate Natalia, maiwan na muna kita, ha? Marami pa kasi akong lilinisin, at lalaban sa laundry room. Sige, Belinda,
Maraming salamat, saad ko pa sa kanya, pero ngumiti lang ito sa akin, at lumabas na rin ang aking silid. Nahihiya tuloy ako, dahil yaya lang naman ako, tas naging special treatment pa. Nang maubos ko ang sabaw, na isinali ni Belinda, ay dinala ko na ito pababa ng kusina. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ang kakaibang tingin sa akin ng mga maid, with matching bulong-bulungan pa. I cleared my throat, at saka ako lumapit kay Manang Crisanta. Manang, si Rafael po. Naaga ko naman ang atensyon ni Manang, na nagluluto na ng pananghalian. Naandun pa anak sa pool, ayaw pang umahan, kay hinayaan na ng daddy niya. Po, sino pong kasama niya doon? Nag-aalala agad na tanong ko. Si Diego. Sige po, pupuntahan ko lang po si Rafael. Ay, nako, Natalia. Huwag ka nang pumunta dyan. Aniya ni Manang, na halos hindi magkaintindihan sa pagpigil sa akin. Pero bakit po? Kabilin-bilinan ni Mateo, na huwag ka na daw pupunta sa pool, dahil sa tuwing pupunta ka daw doon, ay nalulunod ka. Baka mamaya daw, ay kung ano pang mangyari sa'yo, magiging sagutin ka pa daw ni Mateo. Ganun po ba? Lumapit naman sa akin si Manang Crisanta, at hinawakan ako sa aking kamay. Hayaan mo na yon, anak. Concern lang yun sa'yo. Pero ito paalala lang, ha? Huwag ka sanang maging malapit kay Mateo, dahil may asawa na yon. Alam kong mabait kang bata, at ayaw kong maging masama ang tingin ng ilan sa'yo. Kaya mag-iingat ka anak sa bawat kilos mo. Ngumiti lang ako, at marahang tumango kay Manang Crisanta. Wala na po, Manang Huli na po, naibigay ko na po ang hindi ko dapat ibigay. Ang tanga ko rin kasi. Nagpadala agad ako sa pagmamahal na ito. Hindi ako nag-isip, nagpadala ako sa mga sinabi ni Mateo, na aayusin niya ang lahat, pagbalik ng asawa niya. Para tuloy akong desperadang kabit ngayon. Paakyat na nga ako sa aking kwarto, nang magring ang telepono sa mansion. Maagap naman si Manang Crisanta, at agad na sinagot iyon. Oo senyor ito, nandito po, paakyat na sa kwarto niya. Rinig kong saad ni Manang, sa kanyang kausap. Sige, senyor ito, sasabihin ko. Pahabol pa ni Manang Crisanta, at agad akong binalingan nito. Natalia, pinapapunta ka pala ni Mateo sa opisina niya. Dalhin mo daw yung jacket niya, na may signature sa likuran. Napakunot naman ang noo ko. Bakit ako na naman ang inuutusan niyang magdala? Sige po, Manang. Paano po pala si Rafael? Yaya kasi ako ng anak niya, tas kung ano-ano iniuutos niya sa akin. Huwag mo nang alalahanin yon, hiha. Naandun naman si Belinda. Siya ang baalang mag-alaga kay Rafael, habang walang ka pa. Tumango na lang ako kay Manang. Dumiretso na ako sa aking silid, upang kunin ang shoulder bag ko. Kinuha ko rin ang sapi ko sa drawer. Hindi na ako naglagay ng kolorete sa mukha, pero naglagay naman ako ng pabango. Dumaan muna ako sa silid ni Mateo, para hanapin ang jacket niyang may signature pa daw. Namula tuloy ang pisngi ko, nang maalala ko ang nangyari sa amin kagabi, na nasundan pa sa aking silid. Napahawak pa ako sa aking tiyan. Mabuo nga kaya, sana ay hindi na muna. Pagkakuha ko ng jacket, ay bumaba na rin ako. Nagpaalam pa ako kay Manang, na aalis na ako. At dahil busy si Diego, ay nagtaksi na lang ako pagkarating ko sa labasan. Medyo napagod pa ako, dahil sa nilakad ko mula sa gate ng mansion, hanggang sa kabilang dulo ng gate. Habang nasa biyahe ako, ay hindi ko mapigil ang isipin, ang sinabi ni Manang Crisanta. Mag-iisang buwan na ako sa mansion, pero hindi ko pa rin nakikita ang asawa ni Mateo. Ang sabi ni Rafael, ay iniwan sila ng nanay niya. Pero bakit? Kaya ba malakas ang loob ni Mateo, na sabihin sa akin, na makikipag-divorce siya rito, kasi ito naman ang nang-iwan sa kanya? Miss saan po tayo? Naaga naman ang pansin ko, nang biglang magsalita ang driver, ng taksing sinasakyan ko. Sa Acosta Corporation po, Manong, pansin ko pa ang pagsulyap sa akin ng driver. Moalang-galang na po, kano-ano mo ang may-ari nun? Po, yaya lang po ako ng anak niya. Naiilang kong sagot sa driver, pagkatapos ay ngumiti ako ng bahagya. Kinuha ko agad ang cellphone ko sa bag, at ini-ready ko sa call. Mahirap na. Mamaya, may binabalak pa itong masama.
Nakahinga naman ako ng maluwag, nang ipagpatuloy na ni Manong ang pagmamaneho niya, at siya pa mismo ang nagsabi, na naririto na kami sa nasabi kong lugar. Nang makababa ako, ay agad akong nag-abot ng bayad kay Manong. Sa sobrang pagmamadali ko pa, ay hindi ko na nakuha ang sukli ko sa kanya, pero ayos lang naman, dahil 10 piso lang naman yon. Nasa tapat na nga ako ng napakalaking building ni na Mateo. Pagtingala ko, ay bahagya pa akong nasulo, dahil sa sikat ng araw, na tumama sa mata ko. Bago ako pumasok sa loob, ay kinapkapan pa ako ng gwardya. At nang walang nakuhang kaina-hinalang bagay, ay pinapasok na agad ako. Nagtaka pa ako, kung bakit ako lang ang kinakapkapan niya. Samantalang yung iba naman ay hindi na. Mukha ba akong holdapper sa paningin niya? Nagpalingga-lingga ako sa paligid. Napakaraming naka-uniformeng empleyado. Pinagtitinginan pa nila ako, kaya napatingin din ako sa sarili ko. May mali ba sa suot kong pantalon, puting t-shirt, at dull shoes? Ngayon lang ba sila nakakita ng ganitong forma? Hindi ko na lang sila pinansin, at lumapit na lang ako sa information desk nila. Hindi ko naman kasi alam, kung saang floor ang opisina ni Mateo. Miss, saan po ang opisina ni Mr. Mateo Acosta? Nakita ko pang natigilan ang babae, pagkabanggit ko ng pangalan ni Mateo. May appointment po ba kayo? Wika nito, sabay tingin sa computer, na nasa harapan niya. Appointment. Magdadala lang naman ako ng jacket. Kailangan pa ba yon? Wala miss Ipinapadala lang kasi niya sa akin itong jacket niya. Bigla naman nanlaki ang mga mata ng babaeng kausap ko, at napalunok. Sa bahay ka ba ni Sir Mateo nakatira? Bigla ay tanong niya. Ang chismosa naman ng babaeng ito. Miss, papapasukin mo ba ako o hindi? Dami niyang tanong. Big deal na ba, kapag sa bahay ka ng boss mo nakatira? Papapasukin, miss, wait lang. Itatawag ko lang sa itaas, to confirm your name, sabi pa ng babaeng sinusuri ang kabuuan ko. Dami pang proseso. Haze, pahirap talaga itong si Mateo sa akin. Your name, Miss Natalia. Okay, you may go. Second to the last floor, ang opisina ni Sir. Okay, thank you. Nakangiting sambit ko, bago ko siya nilampasan na. Nagtanong lang ako, inabot na agad ako ng siyam-siyam. Kagaya nga ng sinabi ng babae, ay pinindot ko ang floor ng second to the last. Pagbukas ng elevator, ay may tao sa loob, kaya parang natigilan ako. Naka-business suit siya, matangkad siya, pero sa tingin ko ay mas matangkad si Mateo. Malaki ang katawan nito, dahil halata sa malapad niyang balikat. Going up, or going down. Nanlaki naman ang mga mata ko. Nahuli niya yatang nakatingin ako sa kanya. Up. Halos hindi ako magkaintindihan sa sasabihin ko. Nakaka-intimidate naman kasi, ang dating ng lalaking ito. Nakita kong umusad siya ng pwesto, kaya pumasok na rin ako. Pipindutan ko sana ang 19th floor, pero naunahan niya ako. Ngumiti pa siya sa akin, kaya naman halos matulala na naman ako. Shucks, Natalia, taksil ka. Thank you. Sambit ko pa. No need. Doon din kasi ang punta ko, aniya habang nakangiti pa. Ang puputi ng ngipin niya, at may brace pa na kulay blue. Hindi naman na ako nagsalita, at marahan ko na lang siyang tinanguan. Pidyo hininga ako, nang maramdaman kong umakyat na ang elevator. Mahihiluhin kasi ako, pagdating sa ganitong bagay, lalo sa eroplano nun. Mabuti na lang, at may baon akong gamot. Kampante ako, na makakarating na ako sa itaas, ngunit bigla akong napasigaw, nang biglang huminto ang elevator, at nawala bigla ang ilaw sa loob nito. Bakit ngayon pa? Rinig kong sambit ng lalaking nakasabay ko. Miss, are you okay? Tanong pa nito sa akin, pero hindi naman ako makapagsalita, at hindi rin ako makasagot sa tanong niya. Sa sobrang shock ko, ay hindi ko na rin maigalaw ang buong katawan ko. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.